Inaresto ng mga otoridad ang isang kolumnista sa dyaryo dahil sa kasong pagnanakaw. Bagyang nagkainitan ng mga pulis at ilang miyembro ng National Press Club na komisyon sa ginawang pag-aresto. Si Emil Sumangil, Naka-Alerto 24, eksklusibo. Sa parking lot ng Bureau of Customs, inaresto ng mga operatiba ng CIDG, Detection and Special Operations Division, ang kolumnistang si Tony Tabad. Si Tabad na nakabit sa Bureau of Customs at kasalukuyang columnist ng tabloid na aksyon. Dinakip si Tabad ng CIDG sa bisa ng arrest warrant dahil sa kasong qualified theft. No bail ang rekomendasyon ng hukuman sa kasong ito na kinakaharap ni Tabad na sinasabing noong taong 1991 pa. Kinuwestiyon ng mga miyembro ng National Press Club ang police operation at pansamantalang hinold ang arresting team sa Gate 1 ng Customs Compound. Pero kinalaunan, pinahintulutan na rin na makaalis sa mga pulis makaraan ng pag-uusap sa BOC, Enforcement and Security Service Headquarters. Ayon kasi sa National Press Club, hindi nag-coordinate ang CIDG sa NPC nang isilbi ang arrest warrant, bagay na labag daw sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng DILG at NPC. Merong understanding yan between NPC and PNP na kung magkakaroon ng pag-aresto or anumang panghuli, ay kailangan i-coordinate sa NPC leaders. Ayon naman sa CIDG, hindi nila alam na media practitioner ang target ng operasyon at hindi naman nila inaresto si Tabad habang o kasalukuyang ginagampanan nito ang kanyang tungkulin bilang mamamahayag. Yung sinasabing memorandum of agreement, if in case halimbawa na if we are entering a building, and nandun nagtatrabaho naman yung members ng media and you're going to affect the arrest, you have to go with this memorandum of agreement. You have to coordinate, so it's the arrest is properly done. But ito situational, it's on the ground. Ayon kay Tabad, harapin niya ang kasong ito na ayon sa kanya kundi pakanaraw ng mga nababangga niya sa kanyang komentaryo ay kagagawan ng mga dati niyang nakasama sa isang inilabas na pahayagan na kung saan isinangkot siya sa mga nawalang desktop computer ng opisina. Maliwanag na harassment eh. Alam mo yung tama at mali. At alam mo kung ikaw malinis o hindi. Ikaw ang may atraso at bakit ako gusto mong pagdusahin. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 oras. Maraming cargo at container truck ang natenga at hindi nakabiyahe dahil sa mas mahabang oras ng truck ban sa Metro Manila habang ginaganap ang pulong ng Asian Development Bank. Kaya ang ilang tindahang umaasa ng supply ngayong araw, nagrereklamo. Live mula sa PICC sa Pasay, nakatutok si Rida Reyes. Rida! Yes, Mel, kasabay nga ng unang araw ng 45th ADB Board of Governors meeting dito sa PICC ay siya namang unang araw din ng implementasyon ng MMDA sa daytime truck ban sa buong Metro Manila. Sa ilalim ng temporary daytime truck ban, di papayagang bumiyahe ang lahat ng cargo trucks at container trucks sa buong Metro Manila na nagsimula kaninang alas 4 ng madaling araw hanggang alas 9 ng gabi. Tatagal ito hanggang sa Sabado, May 5. Alam mo, it's part of our hospitality na maipakita sa mga bisita natin, our best face. Ganon din siguro yung hinihiling natin na magkaroon naman ng disiplina. Hindi naman dapat during the duration lang ng conference. Siguro pa matagalan na. Pero paglilinaw ng MMDA, exempted sa truck ban ang trucks na nagde-deliver ng perishable foods gaya ng prutas, gulay, bigas at pati tinapay. Pero ang ilang may-ari ng supermarkets hindi pa rin natutuwa. Tsaka kasing may epekto ito sa delivery ng supply ng mga itinitinda nilang produkto. If they informed us that this was going to happen, the truck ban was going to be implemented, maybe Wednesday of last week, then we could have, called up the manufacturers and had them deliver to us earlier, right? Or deliver more, to us in time for, tong week, replenish for this whole week. Maging ang samahan ng cargo truck operators umalma sa daytime truck ban. Tinatayang nasa 28 million pesos daw kasi ang nawawalang kita sa kanila sa buong araw na truck ban. Yung tourism, pinalalakas mo pa lang na industriya. Ito, ang naapektuhan dito, mga long existing industries na inaapektuhan natin kasalukuyan ngayon, direkta. Maging ang truck drivers, apektado. Maraming ang kaming nakitang nakatambay sa kanilang opisina sa pier habang naghihintay ng biyahe. Tunga kami rito ngayon. Dahil hindi ka naman pwede tumakbo ngayon. Total day truck ban, mamayang gabi. Tatakbo ka, pagdating mo sa bodega, dadatnam walang diskarga.
Pag kadiskarga mo bukas umaga, gabi ka na uuwi papuntang pier, wala ka nang aabutang biyahe rito. Mel, panukala ng MMDA kung pwede raw, imbes na sa umaga, ilipat daw sa gabi yung pagde-deliver ng mga goods nitong mga delivery trucks. Pero di rin pabor dyan itong mga cargo truck operators dahil sabi nila kung sa gabi naman daw nila ililipat yung pagde-deliver, sarado naman daw itong mga warehouses at wala rin daw tatanggap ng kanilang mga i-deliver. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rida Reyes. Balak ng ilang mga depositor ng Export Industry Bank na magsampa ng kasong syndicated estafa laban sa mga opisyal ng nagsarang bangko. Pinaniwala raw kasi ng bangko na kaya panahong tugunan ang kanilang mga pananagutan. Nakatutok si Julio Segovia. Higit 200,000 piso ang nadali kay Malubigay nang magsara ang Export and Industry Bank nitong Biyernes. Pasaho daw sana niya ang pera sa may 15 empleyado ng pinamamahalaan niyang accounting firm. Last Friday, gumawa kami ng paraan like binigyan namin ng konti-konti. Oo, kasi like yung isang kong kasama, wala na siyang pagkain. May isang kusing wala siya. Kaya kahit papano, kahit siguro half, kahit anong binigyan namin. Pensyon naman ng 88 na veteranong si Antonio Arguelles ang naglahong parang bula. Mahina na ang pandinig ni Lolo Antonio. Ayon sa kanyang anak na si Lolita, daang-daang libong piso raw ang deposito ng ama niya sa nagsarang bangko. Hindi namin yung ginagastos para just in case na mga ilangan siya ng gamot, doon namin siya kinukuha. Tapos ganyan pa nangyari. Hindi kami joker dito. Pera po namin yan. O ang ano naman ho, ang sagot ng PDIC sa mga taong pareho namin. Tao lang kami. Galit ang ilang depositor gaya ni Ana Maria Katigbak na dumalo sa Depositors Forum ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC sa Makati Coliseum. Ni wala man lang daw senyales o abisong may problema na pala ang bangko. Kaya ang ilan sa depositors na dumalo naman sa forum sa Mandaluyong, magsasampa raw ng kasong syndicated estafa laban sa mga opisyal na nagsarang bangko. Ayon sa kanilang abogado, pinapaniwala raw ang mga depositor na kaya pang tugunan ng Export and Industry Bank ang mga pananagutan nito. Biro nyo yung pinress release ng Export Bank, ng EIB, na sila ay mag-merge na with BDO na wala naman palang katotohanan. Hinayaan nilang i-press release for several days para malinlang yung mga depositor. Mahigit 50,000 ang bilang ng depositors ng Export and Industry Bank sa 50 branches sa buong bansa. Tuloy naman ang Depositors Forum ng PDIC na siyang umako sa bangko. Kung may 10,000 pisong deposito pababa at walang utang sa bangko, matatanggap na ang kanilang pera simula sa katapusan ng Mayo. Pero pag higit 10,000 hanggang 500,000 pesos ang pera, sa katapusan ng Hunyo pa maaaring mag-file ng deposit insurance claim. Ang mga may problema, ang mga may higit 500,000 pesos na deposito sa nagsarang bangko. Mababayaran ito kung sakaling maliquidate yung bangko and the bank still has enough assets na para ipaghati-hati sa kanyang pinagkakautangan, kasama na po dito yung mga uninsured depositors. Sinubukan naming kunin ang panig ng Export and Industry Bank pero di sila nagpaunlak ng panayam. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Susunod, pangontra sa mga posibleng dirty tactic ng kalaban, kasama na rin sa pinaghahandaan ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Ilang turista sa bansang Spain na trap sa tuktok ng isang monumento. Pagdurugo ng ilong dahil sa matinding init, paano nga ba maiiwasan? At silipin ang sexy pictorial ng Kapuso host na si Isabel Daza. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras.